God is good all the time. Alakpakan natin ang Panginoon. Kung napapansin natin, mga minamahal na kapatid, ang pagbasa ay tungkol sa batas ng Diyos. Sa batas. Alam niyo po ba, nagsimula ang mga anak ng Diyos. Hindi pa nga sila tinatawag na mga anak ng Diyos. Sila'y pagala-gala pa lamang. Pagkatapos ng mahabang panahon na pinalayas sina Eva at Adan at sila'y dumami, walang mga gobyerno noon at napakagulo ng lipunan nila, ng kapitbahayan nila. Laging naggigera at ang mga tao nagpapatayan, nagnanakawan, parang mga hayop. Mabuti na tayo ngayon, mga minamahal na kapatid, sapagkat meron na tayong mga batas, mga ahensya, istruktura ng mga gusali para ang mga batas ay gawin katulad ng Senado at Kongreso. Alam niyo po ba, mga minamahal na kapatid, ang unang-unang batas nila, merong mga tao kasing mga banal. May mga tao na nararamdaman nila ang Diyos. Meron silang relasyon sa Diyos. Ang unang-unang batas nila, mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Biro mo, primitive people, ang unang batas nila, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong buhay. At dumami ng dumami ang mga tao, yun lang ang kanilang batas. Kaya ano ang nangyayari? Patuloy pa rin ang kanilang di pagkakaintindihan, mga pag-aaway sa kanilang pamayanan. Yung iba ay gumawa ng karagdagang batas, katulad halimbawa sa Deuteronomio at saka sa Exodus, ang batas ay naging 613 para maprotektahan lang ang kaisa-isang batas. Ano yung kaisa-isang batas na yon? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. At nandoon yung batas na yon na ikaw ay hindi magkakaroon ng ibang Diyos. Hindi sasamba sa ibang Diyos. Ikaw ay dapat gumalang sa Diyos, sa pangalan ng Diyos, at dapat kang magsimba. Igalang mo ang araw ng pangilin at mga kapistahan. At pagkatapos doon, sa araw ng pangilin, huwag kang magbubuhat ng mabigat sapagkat hindi ka kailangan magtrabaho sa araw na yon, sapagkat yon ay sa Diyos. Huwag kang pupunta sa palengke sapagkat ikaw ay marurumihan. Huwag kang hahawak ng dugo. Huwag kang magbubuhat. Huwag kang kung ano-anong mga batas. Umabot ng 613. At sa kanilang pagprotekta
sa batas na ang batas na Diyos lamang ang iyong mamahalin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, para maprotektahan lang talaga ito, ay talagang pinahirapan nila ang mga tao na hindi sumusunod sa batas na kanilang ginawa. Ay ano nangyari, mga minamahal na kapatid? Yung mga tao ay hindi na naging kontento. Mahal namin ang Diyos, pero paano naming mamahalin ang aming kapwa? Kaya nandiyan dyan yung mga batas na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Ayan, dati isa lang, naging 613, naging 11, naging 10, naging 6, kay Propeta Isaias, naging isa uli. Nalilito na ang mga Israelita. Ano ba talaga ang batas ng Diyos? Kasi yung iba, mahal na mahal ang Diyos. Kung titignan mo sa Muslim, mahal na mahal. Kaya dapat huwag kang kakain kapag nagfa-fasting. Kung ikaw ay kakain, baka mahambalos ka. Kapag hindi ka lumuhod, ikaw ay hahambalusin. Paluluhurin ka ng sapilitan. Kaya nag-ano na sila, nagtataka na ang mga tao, mahal namin ang Diyos, pero mukhang di namin mahal ang isa't isa. Kaya kay Jesus, tingnan ninyo, nagtanong yung isang iskriba. Ano ang tanong ng iskriba? Ano pong pinakamahalagang batas? Kasi nga napakarami. Pagkatapos pinakokonte, padadamihin na naman. Ano ba ang pinaka-importante? Simpleng-simple ang sinabi ni Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, buong lakas. Yun ang sinabi ni Jesus. At pagkatapos, merong pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ayan, kung susuriin natin, 3 batas ito. Akala ninyo 2, pero sinasabi ng ilang mga pari, 2 lang. Pero sa akin parang nakikita ko 3. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, mahalin mo din ang iyong sarili. Yan yung problema natin ngayon. Hindi ba? Minsan, mahal natin ang Diyos. Paano mong mamamahal ang Diyos kung hindi mo mahal ang iyong kapwa? Paano mong mamamahal ang iyong kapwa? May tama kang pagtingin sa iyong sarili. Di ba? Paano mong mamahal ang iyong kapwa kung wala kang tamang pagtingin sa iyong sarili? Kung hindi tama ang iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kung labis ang iyong pagmamahal sa iyong sarili at gusto mong kamkami ng daigdig, paano mong mamamahal ang iyong kapwa? Ikaw ay magiging madamot din. Ikaw ay magiging swapang din. Diba? Kung ikaw ay mapagmalabis, kung hindi mo nauunawaan ang pagmamahal, pagpapatawad, paano mong mapapatawad kung ikaw ay nagkakamali, nagkakasala? So yun nga, may 3 napaka-importante. Paano nating ibabalanse ang
mga batas na ito, paano mong babalansihin? Mahalin mo ang Diyos, sabi ni Jesus, pero wag mong kalilimutan na mahalin ang iyong kapwa. Wag mo ring kalilimutan na mahalin mo ang iyong sarili. Pag tama ang iyong pagmamahal sa iyong sarili, tiyak tama ang iyong pagmamahal sa iyong kapwa-tao at sa Panginoong Diyos. So itong mga batas na ito ay napaka-importante sa ating lahat. Ano nga ba ang batas? Bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit ba siya nagbigay ng batas? Unang dahilan, para maging masaya tayo, para hindi tayo mag-away-away, para magabayan natin ng tama ang ating sarili at ang ating kapwa-tao. Kapag may batas, ibig sabihin may pagsasaayos ng ating komunidad. Kung walang batas, mga walang alituntunin, magulo ang ating komunidad, magulo ang ating pamilya, magulo ang ating bansa. Kaya paano nating titignan ang batas? Kung mapapansin natin, ang Panginoon, gumawa siya ng batas, pinasulat doon sa bato, at pagkatapos inilagay doon sa isang kaban na tinawag kaban ng tipan. Pag sinabing tipan, ibig sabihin kasunduan. Ako ang inyong Diyos kung susundin ninyo ang mga batas na ito. So bakit ganon, mga minamahal na kapatid? Napaka-importante ng batas. Napaka-importante ng batas kasi ito ay galing sa Diyos. Kaya nga itinuturing ng mga tao noong araw na ang batas ay Diyos. Totoo naman. Di ba? Kung ito ay galing sa Diyos, ito'y salita ng Diyos. Kaya nga mapapansin mo, nung bumaba si Jesus dito, ang salita ay naging tao. Ang mga batas, ang salita, ngayon ay Diyos sa inyong harapan. Kaya dapat na igalang ang batas ng Diyos tulad ng ating Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay batas. Itinataas pa nga yan dito. Di ba itinaas ko kanina? Ito ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Ito ang salitang naging tao. Ito ang batas ng Diyos. Ngayon siya'y nagsasalita na sa atin. Sinusunod ba natin ang kanyang batas? Sinusunod ba natin si Kristo na ating Panginoon? So napaka-importanting intindihin. Kaya nga sa Old Testament, nilagay siya doon sa kaban ng tipan kung saan ang mga tao ay pumupunta doon, lumuluhod, at nakikita nila, nagliliwanag, mayroong mga ulap na tanda ng Espiritu Santo, katulad ng nangyari kay Maria, nang si Jesus ay nabubuo pa lang sa sinapupunan ni Maria, ang Espiritu Santo, ang ulap ay lumukob sa kanya. Kaya kung titingnan mo sa kaban ng tipan, ibig sabihin nun, ang salita ay nandito, ang Diyos ay naririto. Ganon din sa sinapupunan ni Maria, ang salita, ang batas
ay nandoon sa sinapupunan niya. Kaya nga sila yumuyuko sapagkat kasama nila ang Diyos. Sinasamba nila ang Diyos sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng batas na ibinigay sa kanila. So makita niyo yun, dala-dala nila yun, kahit saan sila magpunta, ang batas ng Diyos. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, mga minamahal na kapatid, nandito tayo, binabasa ang salita ng Diyos. Anumang salita ni Kristo ay batas. Batas ng pag-ibig, batas ng pagpapatawad, batas ng pagtulong sa kapwa, batas ng pagmamahal, batas ng pakikitungo sa kapwa-tao. Kaya napakalinaw sa atin dapat kung ano ang ibig sabihin ng batas ng Diyos. Minsan malabo sa atin. Hindi po ba? Malabo sa atin kung ano ang ibig sabihin ng batas. Ano ba yung batas? Ano ba talaga ang susundin ko? 10 utos? Ano ba talaga ang susundin ko? Sinabi ni Jesus, napakasimple lang, isinamarize niya, binuod niya, mahalin mo ang Diyos, Ama ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong mong pag-iisip, buong mong lakas. Mahalin mo ang iyong kapwa-tao o lahat ng sinasabi ni Jesus ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya dapat attentive tayo sa batas ng Diyos. Ito yung problema sa atin. Ang problema sa atin, nagpupunta lamang tayo sa simbahan, pero hindi tayo masunurin sa batas ng Diyos. Tayong mga Pilipino, hindi tayo eksperto sa pagsunod sa batas. Kung pupunta ka sa Europa, makikita mo sa pag ikaw ay nagdadrive, pag nagdadrive yung mga tao, kahit mag-isa lang siya doon, hihinto siya at hihinto. Kung nakalagay na stop. Yung iba hindi lalakad sa kalsada, hindi tatawid. Yung iba, marami sa Pilipino pag napunta doon, dala-dala nila yung di pagiging masunurin sa batas. Pumunta ka ngayon sa Europa, ang panghipanghina ng mga parks nila. Bakit? Ang mga Pilipino doon umiihi kung saan-saan. Samantalang sila ay importante sa kanila yung batas na bawal umihi, bawal magtapon ng basura, bawal kumain sa mga sasakyan, sa mga parks. Pero tayo mga Pilipino, hala, hindi tayo marunong makiramdam sa batas. Kaya kung titignan mo, merong epekto ang iyong attitude, ang iyong ugali sa iyong pananampalataya. Hindi rin tayo marunong sumunod sa Diyos. Kasi tayo, nakalagay na dyan, bawal umihi, iihi pa rin. Bawal magtapon ng basura, tapon pa rin ng basura. Biruin mo yun. Tignan mo ang sarili mo. Kung hindi ka masunurin sa maliliit na batas na ito, tanungin mo ang sarili mo, masunurin ka ba sa batas ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, ito, hindi ka makakarating sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos
kung hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo. Ang batas ay Diyos. Ang batas ng Diyos ay Diyos. Ang batas ay nagkatawang tao. Siya, si Kristo. Simpleng pagpapatawad, di ka magpatawad. Simpleng sinabi sa iyo, magsimba ka tuwing linggo, hindi ka nagsisimba tuwing linggo. Simpleng huwag kang magsinungaling, nagsisinungaling tayo. Simple na don't bear false witnesses. Diba? Yung huwag kang magsinungaling, magtungayaw, hindi nating magawa. Siguro, yung sinabi ni Jesus dito, kasi itong iskriba, sinabi niya, ginagawa ko na po yan. Mas maganda pa na sundin ang batas ng Diyos, mahalin siya, mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili, kaysa magbigay ng handog na susunugin. Sa kanila, napaka-importante ng handog na susunugin. Sa kanila, pag may handog ka, ibig sabihin nun, para kang tinubos. Parang ginawa mo na ang magagawa mo, pinakamagandang nagawa mo, naghandog ka sa Diyos. Pero ang sinabi nito, mas maiging gawin ang magmahal sa kapwa. Mas maiging gawin ang ibigin ng Diyos. At ang sabi ni Jesus, kung ginagawa mo na yan, malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kung yan ang nasa isip mo, na marunong ka magmahal sa iyong kapwa, at marunong ka ring magmahal sa iyong sarili, minsan kasi hindi na rin natin mahal ang ating sarili. Wala kang ginawa dito kundi magtrabaho, magpuyat. Wala ka nang ginawa dito kundi pakainin mo ang sarili mo ng hindi mabubuting pagkain. Di ba? Paano mo bang minamahal ang iyong sarili? Tanungin mo ang iyong sarili. Stress na stress ka ba sa dami ng problema mo? Na pinapasok mong problema? Pinahihirapan mo ba ang iyong sarili? Kaya, tingnan mo mga minamahal na kapatid, tingnan natin mga minamahal na kapatid. Masunurin ba ako sa batas ng Diyos yung simpleng mahalin ng Diyos? Mahalin ang aking kapwa at mahalin ang aking sarili. Kung paano ko minamahal ang kapwa ko, sana ganun din mamahal ko ang aking sarili. Tingnan natin po yan. Pag nilayan natin at tanungin natin ang ating sarili, kung ang tinuturing ko bang napaka-importante sa aking buhay ang pagsunod sa batas ng Diyos o sa salita ng Diyos. Lagi tayong nagpupunta sa simbahan, lagi pang itinataas ang Biblia. Ito ba ay prioridad ko sa aking buhay? O nagpunta lang ako dito
sa simbahan para humingi, hindi para sumunod sa Diyos. Kaya ako nandito para pakinggan ang salita ng Diyos at masunod ko nawa ito. Yun ang pinakadahilan. At tanggapin ko ang kanyang katawan at dugo. Kaya nga meron tayong dalawang hapag. Hapag ng salita, ng tuntunin ng Diyos, ng batas ng Diyos, at hapag ng kanyang katawan at dugo. Paano kung binibigyan ng tamang pagtingin at timbang ang salita ng Panginoon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, hilingin naman natin ang gusto pa nating hilingin, lalong-lalo na sa pangangailangan ng ating buhay at pamilya. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Iham natin ang awitin. Panginoon, patawad po kung hindi kami marunong magmahal sa iyong mga batas, sa iyong kalooban, sa iyong salita. Tulungan mo po kaming yakapin at angkinin ang iyong batas ng pag-ibig, ng iyong pagmamahal na batas upang kalingain ang isa't isa. Panginoon naming Diyos, naririto po kami, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga ginawa na laban sa iyong mga batas. Sana po, Panginoon, kami maging tapat sa iyo palagi. Maawat mahabag ka. Mapapahamak po kami at hindi kami magiging maligaya kundi kami magmamahal sa iyong mga utos at di namin susundin. Kaya nakikiusap po kami, tulungan mo kaming magmahal sa iyong mga utos. Panginoon naming Diyos, nandito din kami ngayong gabi upang hingin ang iyong tulong sa aming mga pangangailangan. Ang bawat isa may problema sa amin. Dahil sa problema, minsan hindi ka na nasusunod. Minsan nakakalimutan na ang iyong mga salita. Kaya Panginoon, ipinakikiusap namin, lagi mo kaming tulungan, lagi mo kaming samahan, yung mga suliranin namin ay unti-unti sanang marisolbahan. Gayon din,
ang aming mga problema sa kalusugan. Tulungan mo kami, Panginoon, yung mga may sakit, mga matatanda, yung may mga depression, yung may mga labis na kalungkutan na hindi na marunong magmahal sa kanilang sarili. Ibalik mo po uli, Panginoon, sa kanila ang kapayapaan ng kanilang puso at tulungan mo silang mabuhay ng payapa. Salamat po, Panginoon, pinagbibigyan mo kami tuwing kami dumudulog sa iyo. Pinagdarasal din namin ang aming mga yumao. Tulungan mo sila, lalong-lalo na ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin na ipagdasal. Salamat po, Panginoon. Salamat po, napakabuti mo. Lagi mo kaming sinasamahan. Lagi mo kaming tinutulungan. Salamat po. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming niling ngayong gabi ay inihiling namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.